Huy! Tumayo ko muna dyan, ako gagamit. Eh ako na nandito eh. Tumayo ka dyan, bubugbugin kita. Alis! Alis! Nice. Walang kwenta yung ginagawa mo. Ha? Sino ka? Shh, huwag kang maingay. Binubuli ka, wala kang ginagawa. Hindi mo ginagamit ang binabasa mo. Tuturuan ka ni Sergeant Toby ng gagawin para hindi ka na mabuli. Talaga? Meron lang akong tanong para sa'yo. Matagal ka na bang binubuli? Oo. Sa tingin mo, ikaw lang ang binubuli? Oo, ako lang. Paulit-ulit bang mga ginagawa niya sa'yo? Oo. Gumagamit ba siya ng mga banta para takutin ka? Oo. Ayon sa impormasyong sinabi mo, mabibilang na bullying ang ginagawa niya dahil ito ay paulit-ulit, nakadirekta lang sa iyo ang pambubuli at pinagbabantaan ka. Halatang may imbalance of power sa pagitan ninyo. Eh nung gagawin ko para hindi niya ako pagtripan? Humiram pa ako ng mga libro na may mga tips pero hindi ko alam paano gamitin. Parang takot na takot ako sa kanya kahit alam kong hindi rin siya ganun kalakas. Huwag kang mag-aalala dahil simula ngayon, sasanayin kita para lumakas ang iyong loob at hindi ka niya pagtitripan. Ha? Nasaan na tayo? Welcome to my base of operations. Dito kita sasanayin. May mga equipment tayong magagamit para tulungan ka. May studies on anti-bullying methods na available dito. Tuturuan din kita ng secret techniques. Astig! Have a seat. Ngayong sigurado na tayong binubuli ka, tingnan natin ang mga dapat gawin para matigil na ang ginagawa niya. Sabi dito, kailangang obserban mo muna ang bully. Bakit ba siya nambubuli? Maraming dahilan ng iba. Maaring mayabang lang talaga sila, o mainitin talaga ang ulo, o may nakikita sila sa'yo na kakaiba. Maaring mas maliit ka, mas mataba, etc. May iba't ibang dahilan kung bakit nila ginagawa to. May iba't iba ring paraan kung paano sila mambuli. Walang pinipiling edad ang pambubuli. Pwede itong mangyari kahit sa mga matatanda. Basta halatang may nangaagrabyado at may inaagrabyado, maaari na iyong ibilang na bullying. Kadalasan itong nagaganap sa school o sa workplace kung saan stressed ang mga tao. Para sa gagawin nating Operation Anti-Bully, ang una nating gagawin ay pag-aralan ang personalidad ng nambubuli sa'yo. Kapag alam mo na kung bakit ikaw ang pinagtitripan at kung bakit siya nambubuli, maaari na tayong maghanap ng solusyon sa problema mo. As soon as possible, sisimulan na natin ang training mo. Yes, sir!
Target sighted. Kakapasok lang yan ng building. Nakita ko na siya, Sarge. Okay, huwag kang magpapakita sa kanya. Lalong magagalit yun sa'yo. Obserban mo lang ang mga ginagawa niya. Tapos i-report mo sa akin. Yes, sir. May pinag-aaralan po siya. Yung exam yata namin sa math ang tinitingnan niya. Alam kong bumagsak siya kanina. Anong reaction niya? Pagtuunan mo yun ng pansin. Lahat ng ginagawa niya ay makakatulong sa obserbasyon natin. Yes, Sarge. Ayon sa nakuha nating impormasyon, mainitin ang ulo niya. Frustrated siya dahil sa kanyang pag-aaral. Short-tempered siyang tao. Naniniwala rin siya ng paggamit ng aggression ay madaling paraan para makuha niya ang gusto niyang makuha. So bakit niya ako binubuli? May galit ba siya sa akin? Mukhang hindi naman ganun. Ginagamit niya ang bullying para mag-release ng emotional tension. Pinagbalingan ka lang ng galit, pero mukhang hindi naman siya mahilig sa pambubuli. So anong gagawin ko sa ganyang klase ng bully? Dahil siya ay emotionally unstable, gusto niyang ipasa ito sa'yo. Ang pinakamagandang magagawa mo ay kaibiganin mo siya. Kailangan ng ganoong klase ng mga tao ng kaibigang malalapitan kapag may problema sila. You shall turn him from a foe into a friend. Ha? Bakit di na lang natin turuan ng leksyon yan? Maraming beses na akong binubwist niyan. Wag. Laging tandaan na kapag binubuli ka, never retaliate. Huwag kang gumanti. Lalo lang lalala ang mga magaganap kapag ginantian mo siya. Lalo na kung gagamit ka ng violent methods or physical aggression. Tandaan mo na ang mga bully ang nangangailangan ng mental and emotional stability. Kung maaari ay tulungan natin sila para hindi sila maging bully dahil sa nararamdaman nilang pressure. So anong gagawin ko? Una, lapitan mo siya. Kausapin mo sa parang hindi siya magagalit. Tapos kailangan mong maging confident. Mataas ang self-esteem ng ilang mga bully, kaya walang dahilan para panghinaan ka naman ng loob. Maraming nabubuli dahil ayaw nilang magsalita. Kung gagawan ka man niya ng verbal bullying tulad ng pagmumura at name-calling, subukan mong baguhin ang topic of conversation ninyo. Maaring i-compliment mo siya para gumanti ng loob niya sa'yo. Dahil ang goal natin ay kaibiganin mo siya, try to find something in common between you both. Kung wala naman, maghanap ka ng may tutulong mo sa kakulangan niya. Kapag naging kaibigan mo na siya, hindi ka na ibubuli. Sige, Sarge. Thank you sa tips mo. Harapin ko siya mamaya. Good luck, soldier. Tandaan mo, hindi dapat mang-abuso ang may kapangyarihan. Dapat gamitin niya ito para tumulong sa mahihina. Dismissed. Sir! Uy, silampa, ba't ka nandito? Gusto mong pabugbog? Bagsag ka sa math exam, no? Nahirapan ka sa math? Ganito, hindi ka magaling sa math. Magaling ako sa math. Pwede kitang turuan sa isang kondisyon. Hindi mo na ako ibubuli. Sige, payag ako dyan. Magaling. Tandaan, pwede kayo mismong mag-solve ng problema ng pambubuli sa inyo. Huwag kalimutan na humingi ng tulong o advice sa mga nakakatanda. Huwag kayong mahihiya. May mga handang tumulong sa inyo. Ang pinakita sa video na ito ay isang klase lamang ng bully. Pero marami pang ibang klase. Pwede kayong humiram ng libro sa library para malaman kung sino-sino at ano ang gagawin. Ang mahalaga ay huwag kayong panghinaan ng loob.